Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Yan na sumugod si Gerald. Narinig ang mga tunog ng mga nabaling mga buto mula sa mga kalalakihan nang umatake siya. Lang ang lumipas ng mabali ang mga binti at kamay ng kaninang mga kalalakihan. Ang kanilang mga ngipin ay napakabali habang sila ay nakahiga sa lupa. Silang lahat ay nanghihina dahil sa matinding sakit. Sa kabila ng nararamdaman nila, silang lahat ay nakatitig pa rin kay Gerald na parang nakatingin sila sa isang halimaw. Anong klaseng tao siya? Paano natin makakalaban ang ganoong klase ng tao? Makikita kay Gerald ngayon na wala siyang pakialam sa mga taong nasa lupa. Pinapalakpak niya ang buhangin sa kanyang mga kamay at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad na parang walang nangyari. Bago pa siya makalayo, sinundan niya ng kaninang middle-aged na lalaki na puno ng dugo ang katawan. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, Mr. Ako ay isang lokal ng Halimark City at ang pangalan ko ay Wagner Yarny. Ang swerte ko na ikaw ang nakasalubong mo habang hinahabol nila ako, kung hindi, siguradong patay na ako ngayon. Kahit nasugatan si Wagner, naramdaman niya na kailangan niya munang ipakita ang kanyang pasasalamat sa kanyang tagapagligtas. Kaswal na sumagot si Gerald nang marinig niya iyon, hindi kita niligtas kaya hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kasunod nito ay agad na tumalikod si Gerald at umalis. Tumingin si Wagner sa likuran ni Gerald habang papalayo ito sa kanya, humanga siya sa lalaking ito, lalo na sa kanyang aura at ugali. Sandali lang po, Mr. Pumunta ka ba sa Halimark City para dumalo sa Enchanted Feast na inorganisa ng pamilyang Minshall? Magalang na tinanong ni Wagner. Ang pamilyang Minshall. Enchanted Feast, sabi ni Gerald sa kanyang sarili. Ang pamilya Minshall ay ang pamilyang naghahanap kay Alice. Sila rin ang pamilyang dating nagmamay-ari ng mga jade charms na hinukay nila mula sa libingan ng hari ng karagatan. Ang layunin ni Gerald sa pagpunta sa lugar na ito ay ang mahanap ang pamilyang Minshall at magsagawa ng deal sa kanila. Pamilyar ako sa lugar na ito, sir. Kung interesado kang pumunta sa Enchanted Feast o saan man sa Halimark City, pwede kitang. Bago pa matapos ni Wagner ang kanyang pangungusap, bigla siyang umubo ng matindi. Tumingin si Gerald sa umuubong lalaki at sinabi, bago mo pa man gawin ang mga bagay na iyon, kailangan mo munang maghanap ng ospital para mapagamot ka. Dahil doon, lumingon si Gerald para tumingin sa maliwanag na Halimark City at nagsimula siyang maglakad doon. Hinintay ni Wagner na lumayo ng kaunti si Gerald bago siya tumakbo papunta sa isang payphone. Sunduin mo ako, sabi ni Wagner nang makakonekta ang tawag. Nasaktan ka ba, Yarny? Wait lang, may ipapadala ako sa iyo mula sa pinakamalapit na ospital, magalang na sinabi ng nasa kabilang dulo ng telepono. Hindi nakakapatay ang mga sugat ko. Pumunta kayo agad dito. Mukhang nakita ko na ang taong iyon at sigurado akong siya iyon, sigaw ni Wagner, maririnig ang pagkabalisa sa kanyang boses habang patuloy siyang nakating sa direksyon kung saan umalis si Gerald. Biglang huminto si Gerald sa kanyang paglalakad patungo sa gitna ng city. Lumingon siya at malamig niyang sinabi, hindi ko talaga sinasadyang iligtas ka, kaya tigilan mo na ang kakasunod sa akin. Mas mabuting umalis ka na habang maganda pa ang mood ko. Kung hindi, magiging katulad ka ng mga lalaking pinatumba ko kanina. Sabi niya kay Wagner. Huwag kang magagalit, sir. Parang kamukha mo kasi ang isang tao na kilala ko. Ang taong iyon ay mahalaga sa pamilya ko, ang pamilyang Yarnes. Kaya gusto sana kitang makilala pa ng kaunti. Magalang na sumagot si Wagner. Bago pa man makapagsalita si Gerald, nagpaliwanag agad si Wagner, ganito kasi iyon, sir, ang pamilyang Yarne ay may taong hinihintay sa loob ng mahabang panahon. Sinasabi na darating ang taong iyon at ang pangangatawan at itsura mo ay pareho ng tinutukoy nila. Sabihin mo na nakukulitan ka sa akin, pero sinusundan kita para sa isang dahilan. Naghihintay ng isang tao. Nakasimangot na sumagot si Gerald. Opo, sir. Maliban doon, inutusan ko na ang aking mga tauhan na magdala ng kotse dito. May oras ka ba para sundan ako sa Yarny Family Manor, sabi ni Wagner. Noong nagkusang lumapit si Gerald para iligtas siya, naramdaman ni Wagner na medyo pamilyar ang binatang ito. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Nang malinaw niyang nakita ang mukha ni Gerald, agad niyang naunawaan kung saan nagmula ang pakiramdam na iyon. Baka siya nga talaga iyon. Ayaw niyang mawala sa kanyang pananaw kay Gerald,
kaya tinawagan niya agad ang kanyang katulong para dalhin ang isang sasakyan dito para kay Gerald. Ang lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Kahawig ko ba talaga ang taong iyon? Tanong ni Gerald. Oo. Sobrang magkamukha kayo, pero huwag natin itong pag-usapan dito. Sumama ka sa akin sa manor ng pamilya ng Yarne. Makikita mo ang ibig kong sabihin kapag nandoon na tayo. Tumango si Gerald sa kanyang request. Ang dahilan kung bakit sumang-ayon siya ay dahil mukhang hindi nagsisinungaling ang lalaki base sa itsura nito. Ang iba pang dahilan ay dahil napakaraming mahiwaga, kakaibang insidente ang naganap kamakailan. Naintriga si Gerald kung sino nga ba ang tinutukoy ng random na tao na ito na kamukhang kamukha niya. Hindi nagtagal, dumating ang coach ni Wagner at dinala sila sa Yarne Manor. Nag-usap si Gerald at Wagner habang bumabiyahe sila papunta doon. Dahil dito, mas lumalim ang kaalaman niya tungkol sa pamilyang Yarne at pati na rin sa isa pang insidente. Ang pamilyang Yarne ay may history na higit 800 years ang tingal at nagsimula ang lahat ng itatag nila ang kanilang mga ari-arian ng pamilya nila dito ilang century na ang nakalipas. Ang pamilya nila ay tinuturing na isa sa mga mas malalaking pamilya sa loob ng Halimark City, kilala sila sa kanilang kapangyarihan at kaalaman. Si Wagner mismo ang master ng pamilyang iyon. Sinabi rin ni Wagner kay Gerald na ang pamilyang Yarnes ay dating mga mangingisda lamang bago nila itinatag ang kanilang mga family properties. Matapos maganap ang isang insidente, maraming malalaking pagbabago ang nangyari na humantong sa pagkakaroon ng high status ng pamilyang Yarnes. Para sa iyong kapakanan, Mariarne, umaasa ako na maintriga ako sa ipapakita mo sa akin, babala ni Gerald habang naglalakad sa likuran ni Wagner nang tuluyan na silang bumaba ng sasakyan. May rason ako kung bakit kita dinala dito, sir. Sinisiguro ko sa iyo na mas maintindihan mo ang mga bagay kapag nakita mo na ito. Naniniwala talaga ako na hindi nagkataon ang pagkikita natin, sagot ni Wagner na kasalukuyang basang-basa ng malamig na pawis. Nakaka-pressure ang aura ni Gerald para sa kanya. Habang naglalakad sila at nag-usap, parang may tinatago si Wagner sa tuwing may madadaanan sila. Pagkatapos niyang dalhin si Gerald sa isang sikretong kwarto nang sa wakas ay nilabas ni Wagner ang isang ancient scroll. Tinitis niya ang nararamdaman niyang sakit habang iniaabot ang scroll kay Gerald. Tingnan mo ito, mister. Kinuha ni Gerald ang scroll sa kanyang kamay at nakita niyang kakaiba na bigyan na lang siya bigla ng scroll ng isang tao na hindi niya kilala. Dahil dito, hindi niya maiwasang magtanong. May painting ba ito sa loob? Opo, sir. Isang portrait ang makikita sa loob. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.